Awit 47, 7-9. Sapagkat ang Diyos ang hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga papuri na may awit. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa, ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Ang mga pinuno ng mga bayan ay nagtitipon-tipon bilang bayan ng Diyos ni Abraham. Sapagkat ang mga kalasag ng lupa ay sa Diyos, siya'y napakadakila. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, marami pong salamat. Maraming salamat sa mga pagpapala mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Sa kabila na kami ay nasa pandemya, Panginoon, ang iyong pag-iingat ang patuloy po naming nararanasan, Panginoon. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito, mga pangyayari sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran kung kami man, Panginoon, ay nagkamali, nagkasala. Patawad, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po'y aming pinagsisisihan, Panginoon. Ama, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo. Patuloy naming dalangin ang aming iglesia dito sa Tipas. Ikaw ang patuloy na kamatagpo sa bawat isa. Anuman ang kanilang kalalagayan, batid mo ito, Panginoon. May karamdaman man, alam namin, Panginoon, ang kagalingan ang sa kanila, Panginoon. Panginoon, hayaan mo na patuloy namin dalangin ang bawat sambahayan. Ikaw ang patuloy na kamatagpo. Ikaw ang tumulong. Ikaw ang magpagaling kung sino man, Panginoon, ang mayroong karamdaman. Patuloy namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan. Ang mga generales, obispo, direktoryo, ang lahat ng kapasturan, pagpalain mo po sila. Patuloy namin dalangin ang may mga karamdaman sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang iglesia. Panginoon, ang kagalingan ang sumakanila. Ama, patuloy namin dalangin ang aming bansa. Alam mo ang kanyang kalalagayan. Patuloy namin dalangin ang aming Pangulo sa kanyang pangunguna, ang kanyang mga kasamahan. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang mga naghihirap. Panginoon, tignan mo sila, abutin mo ang kanilang kalalagayan at ikaw ang Diyos na magkakaloob sa kanila anuman ang kanilang mga kalalagayan, Panginoon. Ama, hayaan mo na ilapit po namin sa iyo ang aming pananambahan. Dalayan po namin sa iyo ang kaayusan nito. Dalayan po namin sa iyo ang magbibigay ng iyong salita. Bigyan mo siya, Ama, ng karunungan, kaalaman, Panginoon, upang ang iyong salita ay marinig at maipahayag, Panginoon. Kaya nga ba, Ama, hayaan mo na sa bawat bahagi ng aming pagsamba, ang makita namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito ay aming dalangin, hindi sa aming sariling karapatan, kung hindi sa karapatan lamang, Panginoon, ng iyong mananubos na anak na si Jesu Kristo. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na kanyang higit sa lahat.
Diyos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Siya kung dito'y dumatal, ako'y bibihis ang tunay ng kaniyang kabanalan, matitindig sa hukuman. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Tayo po ay dumako sa tugon ng pagbasa, matatagpuan sa Juan 3:1-6. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Tayo pong lahat, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu." Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, tayo pong lahat ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadala
Panginoong Jesus, magari ka. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga, nagpagpitig ng puso, maalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso, maalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso, maalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Buong lakas itatanghal kita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo sa likod po ng pandemya ang ating kinakarap, no? Napakatagal na pong panahon na tayo ay nasa virtual pa rin ang ating worship, no? Nagkaroon na po ng mga variant ang COVID. Andiyan na po yung Alpha, yung Beta, Delta, at ngayon po ay may Lambda na, no? Nakakalungkot po dahil po yung aming maliit na bayan sa Santa Cruz, Marinduque ay nakitaan na po ng Delta variant. Pero alam ko po ng ating Panginoon Jesus ay ang ating Alpha and Omega, no? Siya po yung beginning and the end, at alam ko po na yung protection po niya sa atin ay against COVID-19 ay palagi nandyan lamang. Ngayong umaga po, ang ating pong pag-aaralan ay ang kapatuloy po ng mga talinhaga, no? 2 Sundays na rin po na ito yung ating pinag-aaralan. At ngayong umaga po ay ang Parable of the Mustard Seed, no? Ito po ay matatagpuan sa 3 aklat, no? Kay Matthew, kay Mark, at saka kay Luke, no? 3 po ito na ating andun po siya lahat sa 3 aklat na iyon. At ang ating pong gagamitin ngayong umaga ay ang kay Mateo po, no? Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Kung tayo po ay may mga Bible, ay samahan niyo po ako sa pagbasa po ng ating talata na pagbabatayan. Mateo, Kabanata 13, talata 31 hanggang 32. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit, pagtubo nito, ito'y magiging mas malaki pa kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Tayo po sindaling manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli sa pagkakataon na kami ay magkita-kita at sa pagkakataon na kami ay magkaaral
makapag-aral ulit ng iyong banal na salita. Gamitin niyo po ang iyong babang lingkod upang magdala po ng mensahe ngayong umaga, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at ang isip, Panginoon. At nawa po ay kayong patuloy namin maitaas. Maraming pong salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang umaga po ulit, no? It's a great privilege po na makapagdala muli ng banal na salita ng Diyos sa inyong lahat, no? Ang talinghaga pong ito ay tungkol po sa buto ng mustasa, the mustard seed, no? Tatandaan po natin may mustard seed faith din, no? Ito po naman ay tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Nung ako po ay maliit pa, ay ang kaharian po ng Diyos sa aking idea, sa aking nababasa, ay isang malaking mga mansyon, no? Ihahambing sa isang malaking mansyon, isang malaking mga castle, no? Na andon ang kaharian ng Diyos. Pero dito po, no? Sa Marcos po, sa chapter 4, verse 30-34, ay sinabi dito, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan natin ito? At dito nga po ay nilarawan ng Panginoong Hesus ang mustard seed bilang halimbawa ng kaharian ng Diyos. Ito po ay isang maliit na binhi o buto, at pag po ito itinanim, no, ay ito po ay magiging halaman at magiging punong kahoy at datapuan po ng mga ibon, no? Ganun po yung pagka-describe ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. From a small beginning, at ito po ay kusang lalaki, no? May tatlong lalaki na napadako sa isang nayon, tatlong kalalakihan na ang hanap buhay ay magkarit ng sawali. At doon sa pinuntahan nilang nayon ay nakarinig sila ng salita ng Diyos. Salita ng kaligtasan. At sila po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Naipamuhay po nila ito. At dito po ay nagsimula po sila ng gawain sa isang maliit na tahanan, no? Gawain sa isang maliit na tahanan. Doon po nila ginawa ang kanilang pananambahan. Napakaliit pong tahanan. At sa pag-usad po ng panahon, ay namunga ang kasipagan sa paghayo ng mga kapatiran. Dahil sa dumadami na po siguro sila, ay nagpatayo po sila ng isang kapilya na gawa sa pawid at sa kawayan, no? From a small beginning, isang maliit na bahay, ay napagpagawa sila ng isang maliit din na kapilya. Ito po ay gawa sa pawid at sa kawayan. At sa kasipagan po at sa paghahayo ng mga kapatiran ito, ay dumami po ang nakakilala sa Panginoong Diyos. Dumami ang nagnanais na makarinig at makatanggap ng kaligtasan. Kaya't ang dating pawid at kawayan ay naging tabla at tsero, no? Kita po natin dito. Nagsimula sa maliit na tahanan, naging pawid at kawayan, umasenso ng kaunti, no? Naging tabla at tsero. At nagpatuloy po sa gawain ng mga kapatiran, humayo, lumago, namunga, at dumapo po ang iba't ibang tao sa isang kapilya na gawa sa tabla at tsero sa kagustuhang makarinig ng salita ng kaligtasan, no? Marami pong tao ang nakarinig ng salita ng Diyos at gusto pang makarinig at maipamuhay nila ito. Sari-saring pagsubok ang dumaan, ngunit nanatili nakatayo ang simbahan. Marami ang dumapo, marami ang humayo, marami ang umalis, at marami din ang bumalik. Ngunit nanatili ang banal na espiritu
sa kapilya na gawa sa tabla at yero. No? Simula sa maliit na bahay, naging pawid at kawayan, naging tabla at yero, at dumami ang kapatiran, no? Na nagnanais na makaparinig ng salita ng kaligtasan. At ngayon, ang dating maliit na tahanan, ang dating pawid at kawayan, ang dating tabla at yero ay isa ng ganap na simento. At ito po ang ating Tipas Unida Church, the cornerstone ng ating pananampalataya. Makita po natin yung evolution, no? From maliit na tahanan, naging isang pawid at kawayan, naging isang tabla at yero, at ngayon po ay isang ganap na simento. Napakagandang church sa kanto ng Ligid Tipas. At dito po natin makikita yung mustard seed na nagsimula sa maliit at ito po ay lalago. No? Nagsimula po sa 3 kalalakihan at dumami ang nakarinig at nakatanggap ng banal na salita ng Diyos. Katulad ng mustard seed, nagsimula din sa isang maliit na tahanan ng ating iglesia. Lumago ng dahil sa gabay ng Espiritu Santo at sa pagpupunyagi, pagsisipag ng paghayo ng mga naunang kapatiran. Inihambing ng Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos sa isang maliit na buto ng mustasa upang maipakita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa paglalago ng kaharian ng Diyos. Nagsimula sa pawid at kawayan, ngayon isang konkretong gusali na ginagamit ng Panginoon Diyos sa pagpatuloy ng paglaganap ng banal na salita ng Diyos into the advancement of His kingdom. Napakaganda po. Yan po yung kaharian ng Diyos. Nagsisimula sa maliit at ito po ay lumalaki, dumadapo ang maraming ibon sa kanyang mga sanga. May mga lumilipad, mayroong mga bumabalik, ngunit nananatili po na bukas ang tahanan ng Tipas Unida Church sa gusto na makinig at tumanggap ng salita ng kaligtasan. The parable of the mustard seed teaches us how the kingdom of God spreads from one person to another, from one generation to another, from one nation to another. The parable of the mustard seed is about the advancement of God's kingdom and how God uses what seems like a little things accomplish big things. No? Huwag po nating maliitin ang mga maliliit sapagkat ang malalaki po ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Naalala ko po ang aking pong asawa si Milka at siya po yung nagsimula sa aming pamilya sa side ko po na isang mananampalataya. Siya po yung naging unleavened po no? Siya pong the unleavened bread. No? Siya po yung naging pampaalsa. No? Sinimulan po sa akin, nakita po ng aking mga kapatid, nakita po ng aking mga pamangkin. At ngayon po ay namunga, no? Yung aking pong mga pamangkin ay nakapag-asawa po ng mga pastor at iba po ay talagang nagpapahayag na ng mga kaligtasan, no? Na sila ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. No? Napakaliit na ginawa, ngunit napakalaki po ng resulta. What we can learn from this parable? Ano po yung pwede nating matutunan dito? No? Great things start in a small beginning. Siguro familiar po kayo dito. It's a 1995 commercial po ito na isang energy drinks. No? Alam niyo po ito, kulay green. At dito po ay makikita natin yung mga athlete na mga bata pa ay tinitrain na sila. Katulad din po ng ginagawa ng ating kapatid na Lucy at kapatid na Pastor Galing sa pagmamolde po ng mga bata pa lang ay tinuturuan na ng banal na salita ng Diyos. Lahat po ay nagsimula sa maliit na bagay.
No? At ito po ay lalaki at lalaki at lalaki. Jesus used the image of something small to teach us about something bigger that we can fully comprehend. He used the mustard seed to describe His kingdom, one of the smallest seeds in the planet. Itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan hanggang isang maging punong kahoy at mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. No? So, greatest thing, small. Start the small beginning. Sino po ang mag-aakala ng isang maliit o isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda ay gagamitin ng Panginoong Hesus upang pakainin ng 5,000? John chapter 6 verse 9. Isang maliit po na bata, nakita ng Panginoon na may dalang 5 tinapay at ito po ay at 2 isda. No? Ito po yung ginamit niya upang magpakain po ng 5,000 tao. Sino po ang mag-aakala ng isang maliit na pamilya ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos upang gumawa ng isang arko at muling simulan ang sangkatauhan? Genesis chapter 6, ito po yung Noah's Ark. Sino po ang mag-aakala ng isang maliit na bata na may tirador ay siya pang makakapatay kay Goliath? 1 Samuel chapter 17. At sino po ang mag-aakala na isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban ay siyang magliligtas? Siya maghahari sa sangkatauhan. Luke chapter 2 verse 1 to 20. At sino po ang isang mag-aakala ng isang dating nasa likod lang palagi ng church at Tipas, nakipagkwentuhan lang kay Kuya Numer, ay makapagsalita ngayon sa inyong harapan? Great things start with a small beginning. Jesus began with 12 disciples. Ang ating Panginoon Jesus po ay nagsimula lang sa 12 disipulo. At later, there were as many as 500 believers, no? Sa 1 Corinthians 15:16 kung ating po babasahin. And si Peter po, no? Magiging 3,000 ito followers at Pentecost. And through the book of Acts, sa mga libro po, aklat po ng gawa, ay tumaas po yung mga numero. Steadily increase. Acts chapter 4 verse 4, Acts chapter 5 verse 14, and Acts chapter 6 verse 1 and 7. Bagamat nagkaroon po ng pagkukulang at kahinaan ang iglesyang naitatag noong unang panahon, ngunit ang balita ng kaligtasan, the good news, has been carried out to one nation to another, from generation to one generation. Revelation 5:9, darating ang araw that believers from every nation will worship before His throne. Lahat po tayo ay mag-worship before His throne. At ngayon po, sa pandemic na ito, ay nakikita na po natin with the online worship sa iba't ibang mga kapilya, saan man dako ng mundo na may internet, ay napapangaral na sa buong sanlibutan ang magandang balita ng kaligtasan. At sa Matthew 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Nakikita na po natin saan man dako na naroon, basta't may internet, ay napapakinggan na, naririnig na ang banal na salita ng Diyos. Tayo po lahat ay katulad din ng isang mustard seed. No? We are small. We are tiny in the eyes of God. But there are seeds of greatness within sa ating pong puso, sa ating pong buhay.
na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay mga gifts. Maaaring ikaw ay tinaniman ng gifts of speaking, pagtuturo, pagkanta, pagbibigay, or yung abilities mo, or yung skills mo, or your personality. Ito po yung mga seeds na nasa puso natin right now, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos to bring glory to God and for the advancement of His kingdom. Great things start with a small beginning. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Alam po namin na kami ay maliit sa iyong paningin, Panginoon. We are tiny, we are small, pero alam namin, Panginoon, bibigyan mo kami ng mga abilities, mga gifts, Panginoon, upang ito'y magamit namin to glorify you and for the advancement of your kingdom. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
Ama, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo. At sa bahagi ng aming pagsamba, ay kami ay nagnanais na magpasalamat. Iba't iba ang aming nais ipagpasalamat. Naranasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Naranasan namin, Panginoon, ang magpagpapala mo. At iningatan mo kami, Panginoon, sa panahong ito. Panginoon, hayaan mo na patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak, anuman ang kanilang mga kalalagayan. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo. Igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong August 22, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Ed Bay, tanging awit, Sister Angelica Barakiel, praise and worship sa pamumuno po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, video editor, Brother Nuriel Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating na August 26, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe ang inyo pong lingkod. Testimony, Sister Jenny Ocol. Praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Video editor, Brother Joshua Talampas. Narito pa po ang iba pang magiging speakers ng ating midweek service. Sa darating po na September 2, Brother Miko Magbalana. September 9, Sister Lady Filio. September 16, Sister Irene Talampas. September 23, Brother Cito Bana. September 30, Brother Erin Lantan. October 7, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Jojo Filio. October 14, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother Ed Bay. October 21, Brother Oli Sikat. At October 28, tagapaglingkod ng Panginoon, Brother June Cayabyab. Ang atin pong iglesia ay magdaraos ng Baccalaureate Sunday Worship Service. Ito po ay sa darating na August 29, 2021 at ang magiging speaker po ay si Reverend Fermin Lantan. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unido Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay
531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapu ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para sa linggong ito. Sa darating po na August 23, Brother Amir Floro. August 23 din po, Brother Nuriel Ordonez. August 24, Sister Eden Mendiola. August 24 din po, Brother El Huta. August 25, Sister Celia Mariano. August 26, Brother Cito Bana. At August 27, Brother Elmar Lumitaw. Ang buong iglesia po ay nakikiramay sa pamilya ng kapatid na Jenny at Waning Manyosca sa pagpanaw ng kanilang kapatid na si Felix Manyosca Jr. Dalangin namin na ang pagmamahal at kaaliwan ng Diyos ang yumakap sa inyo sa panahon ng inyong pagdadalamhati.